Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Mapalad ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob ng Diyos ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila ituturing ng Diyos na kanyang mga anak. Mapalad ang mga inuusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Mapalad kayo kapag dahil sa akin ay nilalait kayo ng mga tao, inuusig at pinaparatangan ng lahat ng uri ng na pawang kasinungalingan. Magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Kayo'y asin ng sangkatauhan. Subalit kung mawala ng alat ang asin, paanong mapapaalat uli iyon? Wala na iyong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at tinatapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw ng daigdig. Hindi ba itatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol? Walang taong nagsisindi ng ilaw, at pagkatapos ay inilalagay yon sa ilalim ng takalan. Sa halip, inilalagay yon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Tandaan niyo ito, kahit maglaho ang langit at lupa, ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang sumuway sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang tumutupad ng kautusan at nagtuturo na tuparin yon ng mga tao ay magiging dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyong iniutos sa mga tao noong una, huwag kang papatay. Ang sinumang pumatay ay mananagot sa hukuman, at sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Narinig ninyo na iniutos noong una, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin sa isang babae ng may mahalay na pagnanasa, ay nangangalunya na sa babae yon sa kanyang puso. Kung ang isang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong mong katawan ang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong mong katawan ang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag diniborsyo ng isang lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng katibayan ng diborsyo. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag diniborsyo ng isang lalaki ang kanyang asawa, maliban kung ito ay nangangalunya, itinutulak niya ang kanyang asawa sa kasalanang pangangalunya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan, ay nagkakasala rin ng pangangalunya. Narinig din ninyong iniutos noong una, huwag kang susumpa na walang balak na tuparin ang iyong pangako. Sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpaang pangako sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabihin, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y, saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sasabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lunsod ng dakilang hari. Huwag mo ring sabihin, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang na, oo, kung oo, at hindi, kung hindi. Sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa masama. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong paghihigantihan ang masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Kung isakdal ka ni naman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung pilitin ka ng manlulupig na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo yon ng 2 milya.
Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo, at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Ngunit ito naman ang sinasabi ko. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway, at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin niya ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, anong ginagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin niya ng mga hentil. Kaya maging ganap kayo, gaya ng inyong amang nasa langit.